Wala rin nakakaalam yan. Wala nakakatiyak yan. O bakit pa nagpadala ng tagapagligtas kung di ka rin pala maliligtas? Kaya nga nagpadala ng tagapagligtas para may maligtas. Kaya sabi ng Panginoon, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral yung Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yung sasampalakaya at mabautismuhan maliligtas. Dadatot ang hindi sumampalakaya, parurusahan. Kaya bakit po naparusahan ng bayan ng Sodom at Gomora? Na doon puno ng mga bakla at tomboy. Bayan ng Sodom at Gomora sa panahon ni Lot. Naging abo po yan. Sino lang naligtas? Yung asawa. Yung isa nga, yung asawa nga naging haliging asin eh. Pero yung asawa na lalaki, naligtas. Si Mr. Lot. Hindi siya naging haliging asin. Ang naging haliging asin yung babae. Kasi sabi ng anghel, paglabas niya sa bayan ng Sodom at Gomora, wala nang lingon-lingon. Diretso lang. Ay naalala niya, paano yung mga hayop ko, paano yung lupa ko, napakalawak noon. Yung mga alaga kong hayop, paano yung paglingon niya, haliging asin na siya. Ano po yan? Isa yan sa halimbawa na sa mga hindi naniniwala, kaparusahan. Doon sa naniwala, kaligtasan. Sa panahon ni Noe, yung mga naniwala sa pangangalan ni Noe, naligtas, tambahayan niya. 8 lang nga sila, di ba? Pero yung iba, babaha, init, babaha. Ano yan? Sira ulo yan si Noe. Bakit? Ibiro mo, gumagawa ng barko nandun sa bundok. Yung gumagawa ng barko, dapat nasa tabi ng dagat. Pero siya, bakit nandun sa bundok? Ay talaga may gano'n yan si Noe. Oh. Pero hindi niintindi ni Noe yun. Pangaral lang siya ng pangaral. 120 years na nangaral. Hindi nila namamalayan, ulan ng ulan pala, parami na pala ng parami tubig, pataas ng pataas. Noe, buksan mo kami. Ano sabi ni Noe? Sarado na ang daong. Ang pangangaral, panahon ng pagliligtas. Ang paghuhukom, hindi na pagliligtas. Kaya nga paghuhukom, pagpaparusa na yun eh. Bakit nung nangangaral, hindi ka naniwala ngayon, nung bumabaha na, doon ka mangangaral, aanin pandamo kung patay ng kabayo. Ay, may kalabaw naman po eh. Bahala ka. Kaya, sabi sa banal na kasulatan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung bakit may pangangaral ng salita ng Diyos, para maligtas ang ating kaluluwa, yung ating mga kasalanan mapatawad, at tayo po mabago. Sige mo ang tao, may reliyon, pero alipin ng kasalanan. Nabago ka ba ng reliyon? Hindi. Hindi ka nabago ng reliyon. Kaya ang reliyon, hindi nakapagbabago ng buhay ng tao. Hindi po. Ang tanging makapagbabago ng buhay ng tao, salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos ang pinamuhay mo, mababago ang buhay mo. Hindi yung reliyon. Kung minsan marami mga tao, simba ng simba, pero paglabas sa simbahan, tatatatatat. Mura dito, mura doon. Totoo yan. Hindi paninira yan. Pag sasabing totoo yan. Ang paninira, yung sinasabi mo, hindi totoo. Pero pag sinabi mo totoo, hindi paninira yun. Simba na simba, pero paglabas sa simbahan. Kaya sabi, hindi na ako nagsisimba. Kasi, yan, simba na simba. Hindi mo yan. Bakit? Hindi na bago. Ang salita ng Diyos ang makapagbabago. Hindi ang reliyon. Simba ka nga ng simba, nang bababae ka naman. Binigyan ka na nga ng isang magandang asawa. Ayaw mo pang mahalin. Hahanap ka pa ng iba, katwiran nila. Hindi naman daw masama magdagdag, basta wag mo lang daw iiwan. Consumption yan. Hindi raw masama magdagdag, basta wag mo lang daw iiwan. Mali. Sabi ng Panginoon, isa lang. Isa lang, huwag ka na magdadagdag, isa lang. Mahalin mo yan kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon, kahit ano itsura niya, kahit ano ugali niyan. Mahalin mo sapagkat yan, nandyan na yan. Ganyan. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo yan. Huwag ka na maghanap ng iba. Sabihin niyo yan, ha? Kaya alam niyo po, ang salita ng Diyos, napakalaga sa ating panahon. Kaligtasan ng kaluluwa, mapapatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan, mababago niya ang ating buhay, tapos magkakaroon pa tayo ng buhay na wala hanggan doon sa kaharian ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, sapagkat nabusog po ang aming kaluluwa ng iyong mga salita. Nagpapakumbaba po kaming lumalapit sa iyo,
Kinikilala po namin, kami po ay mga taong nagkasala. Na dahil sa aming mga kasalanan, ikaw ay nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Ika'y nabugbog na